Patuloy na pag-ulan sa Northern Luzon hanggang Southern Luzon, minsan pa rin ang patuloy na frontal system na talakayin. Pero nanalabi na ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, medyo normal o katamtaman. Pero mga pag-ulan pa rin dulot ng trough sa may silangang bahagi ng bansa patuloy. At posibleng bagyo mabuo ngayong December, mananatiling hanggang 2. Hello, magandang umaga mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, December 2, 2024. Ang oras sa ating Boss Mike may umaga ay alas 10:36 na ng umaga. Well, patuloy pa rin na stationary, magiging ganap ng mga kalat-karta pag-ulan, lalo na dito sa bahagi po ng Luzon, kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon, dahil pa rin sa umiiral na shear line o yung frontal system na nag-i-interact dito sa dalawang temperatura na ito na malamig mula sa north east monsoon at yung easterlies naman sa may silangang bahagi nga po ng Pasipiko natin. So dahil yan, patuloy po rin tayo magkakaroon ng mga lightning strikes, and as of now ay may 17 lightning strikes po na detect sa bahagi po ng Quezon Province, lalo na sa may bandang Pulilo Islands at ilang bahagi sa may bandang Kanluran, sa may bandang Palawan. As of 10:36 a.m. ngayong umaga, ingat po dahil inaasahan mga moderate heavy rain showers po nararanasan ninyo dyan sa may bandang Quezon Province at ilang bahagi ng Southern Luzon. Bagamat dito sa Metro Manila, mas makulimlim lamang ang magiging panahon, halos walang masyadong UV index, halos 1 lang yung ating UV ngayon. So halos makulimlim tayo, very gloomy ang ating paligid. So dahil stationary lamang, kagaya kahapon na magiging ganap na panahon natin, ha? So gaya kahapon, mga uulanin pa rin sa may bandang Southern Luzon, Visayas at Mindanao, ay magpapatuloy pa rin yan dahil hanggang ngayon yan, hanggang this coming weekdays pa po. So dahil dyan ay yung ating current conditions manatiling overcast, gloomy pa rin at haze at overcast. Ito maghapon pa rin, lalo na dito sa Metro Manila. So magdala po ng payong just in case magkaroon ng mga light drizzle rain showers anytime. Lowest temperature nito lang, Naki Weather Station, kanya ng 6:24 a.m. nakapagdala kami ng lowest of 25.3 degrees Celsius. Kahapon, mababa ang aming pinaka-highest temperature. Although pinaka-highest temperature nito, pero ba't nanatiling napakababa na to, na 27.7 degrees Celsius na ang pinakamataas namin na temperatura since kahapon ng 3:52 p.m. So, alam na natin mangyari, napakababa po ng ating heat index at 31.5 degrees Celsius lamang. So, napaka-comfortable po. Kaya lang, napakataas naman ng ating moisture sa paligid at yung ating outside humidity napaka-highly concentrated po. At makikita natin, maabot ng 78 to 80% o mahigit pa ang magiging outside humidity natin maghapon. So, madali pong makapag-spoil yan ng mga papel at yung ating mga sinampay. Pag magsasampay po tayo ngayon, medyo may kabagalan pong matuyo. So, kung maaari, gumamit na lang tayo ng dryer muna kung nagmamadali tayong makapagpatuyo ng mga sinampay. Samantala, kung itatabi naman natin sa peak systems in past 24 hours, nangunguna ang Dipolog sa may 33.5 degrees Celsius sa pinakamataas na temperatura na yan sa basta. Sa Baguio City naman ay pinakamababa ay 16.8 degrees Celsius ang pinakamababa sa Baguio. So malamang ang sa Atok Benguet, malamang nasa around 14 degrees Celsius ang pinakatemperatura niyan o 13 degrees Celsius na. So mas malamig na. Pagdating naman sa Inulan, ang Tayabas, Quezon, nakapagtala sila ng grabing heavy to violent rain showers, total of 168 mm na total rainfall. Kahapon dito sa amin sa Caloocan, 6.3 mm lamang. So light drizzle rains lamang o mahihinang mga patak lamang na ulan ang naranasan namin since kahapon. So malamang ganun din yan ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw. Dulot pa rin ng dalawang weather systems na ito na nagsasalubungan. So sa ating outside humidity, maabot nga po ng 80% at 1% lang ang binaba nito since last hour. Medyo katamtaman ng ating barometric pressure at 1,009 hectopascal. So dahil po sa bumababa yung atmospheric pressure, kaya yung ating trough mas lumalawak po. Kaya nawala yung intertropical convergence zone halos.
sa katimugang bahagi ng bansa. Kailangan magiging mas maalinsangan naman dyan sa may bahagi ng Mindanao o Southern Visayas area. Which is tatalakayin natin ngayon ng konti. Sa ating high tide and low tide status, minimum load po tayo at may 11 hours and 33 minutes po. So kung sisilipin natin kung aabot po ito ng mahigit 1 meter, mga after 11 hours, well, maabot po ng 1.2 pero mga bandang alas 10 na yan ng gabi. So mamayang gabi pa po talaga tataas yung high tide. So dahil mamayang gabi pa naman tataas ito ng alas 10 sa magiging worry na lamang ninyo dito kung sisilipin natin ang tropical cyclone assessment under significant wave height. Yan, kung sisilipin natin under significant wave height ay mataas po ang halos ilang bahagi sa may bandang northeastern Luzon hanggang Bicol region at eastern Visayas. Pero nalalabi dyan, okay naman ang magiging alon, kaya lang yung gale force winds medyo malakas-lakas po, lalo na yung easterly trade wind dito sa may silangang bahagi nga po ng Bicol region at extreme northern Luzon. Siyempre, kasama na yan ang dulong-dulo na yan ng extreme northern Luzon sa may bandang Cagayan at Batanes Copop Island. Aabot po ng 1.25 meters pa rin ang alon. So sa mga area naman na hindi masyado aabutin hanggang sa susunod na 24 oras, ang iingatan nyo lamang yung bugso po na medyo malakas pong hangin natin dyan sa may bandang silangan. Yung easterly trade wind po, malakas talaga. So yun na lamang iingatan natin for the next 24 hours. Pero sa ngayon, maabot po ng 1.25 meters ang alon. So sa mga malilit natin na papalaot ngayon dyan sa silangan ng bansa, ay kumari magpasama na lang kayo ng may mga malalaking bangka. Delikado po dahil bukod sa medyo mataas-taas ng mahigit 1 meter ang alon, malakas din ang bugso ng hangin, dulot ng easterlies. Samantala, meron tayong space weather status na nasa unsettled. Well, yung forecast, kung sisilipin natin, ay wala naman at hanggang unsettled ang nakikitaan natin dito. In the past 24 hours and 3 days, yung ating geomagnetic field ay umaabot namang na pinakamataas 2.67 ang naka-forecast base na rin sa NOAA KP Index breakdown. So wala naman so far, aktibong alert tayo, pero ay yung ating expected na solar radiation ay wala naman masyadong magiging ganap. Ganon din sa ating radio blackout, mababa naman ang porsyento in the next 3 days. So wala naman tayong magiging problema gaano. Medyo nagkakaroon lang ng maintenance si NOAA sa may mga ibang part ng SOHO EIT o yung kanilang geostationary data, hindi po nagpa-function sa ngayon. So, medyo pasensya lang muna tayo konti. Yung sunspot, naayos na natin, mare-repair din yan, at bumalik na rin sa operational yung ating plot. Nasa 83 po ang ating daily sunspots. Yung ating satellite ng geostationary para sa sunspot ay mukhang naka-maintenance sila. Kaya hindi tayo makapag-report ng actual data ng cluster ng sunspots. Well, kung sisilipin naman natin sa ibang data ng ating sunspots, ayan, kung titingnan naman natin, medyo nakatutok itong apat na ito. Hindi nga lang natin ma-determine kung anong AR yan dahil naka-disable. Naka-under maintenance po, pero at least pero nakatutok na apat na sunspots tayo dito sa Earth. So medyo worry na lamang despite na mababa naman yung sunspot number na nasa 83 lamang. At mula sa ating Nowcast KP Index forecast, wala namang masyadong magiging ganap sa loob ng 3 araw at ating solar X-ray event ay mukhang normal naman so far. In the past 6 days, wala tayong namamataan na mataas na geomagnetic field at yung solar photon flux. So wala tayong masyadong ganap. Hopefully, tuloy-tuloy yan. So yung ating X-ray flux, yan, ngayong araw, mukhang wala naman po. And in the past 24 hours, mukhang kalmado pong ating geostationary data. So meron lang tayo ng medyo unsettled since 5 o'clock AM. Na umabot ng KP index of 3. Napakababa lamang. So, medyo kaya-kaya pa ng ating magnetosphere saluhin yan. Yung distortion, hindi naman singlala. Di gaya kahapon po. Ng bandang hapon po. Nag-distort ng gusto. Yung significant impact. So, wala naman po tayong magiging komento at yung ating TEC range, apektado lamang ang bahagi nga po ng Indonesian Peninsula. Medyo bababa, Mid-Pacific, at sa may bandang Mindanao region sa Pilipinas.
Mga moderate lamang in the rest of the country at Southeast Asia. So yung derived TEC, most of Southern Hemisphere ang medyo apektado ngayon. So mababa lamang ang expected auroral activity at walang propagation of solar wind. Medyo mababa naman yung kanyang radial velocity ngayong araw. Descending naman siya. Pero yung kanyang plasma density rather ay mukhang tataas so by December 5 to December 6. So, tingnan natin. Kasi mayroong portion dito na CME na medyo hahawi sa Earth ng konti. Kaya medyo tataas po yung density pagdating ng December 5 to December 6. So, medyo abang-abangan natin yan kung malaki ang significant impact. Wala tayong magiging D-region absorption. So, within 40 to 80 meters pa rin ang magiging medyo noisy ang ating HF condition. Ang mild lang naman yan, so walang magiging masyadong problema. Sa ating almanac, so may katanghaling araw kaninang 6:06 AM at tinasang lulubog ito mamayang 5:25 PM. At since 1% pa lamang yung waxing crescent ng buwan, so hindi muna natin i-report. Baka siguro bukas na. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook. For Monday and Tuesday na po yan. Ngayong araw hanggang bukas po yan ng December 3. Magiging maulap pa rin. So, almost stationary na magiging very gloomy tayo. Maulap, yan. May mga drizzle rains. Hanggang bukas po yan ng Martes na parehong ganyan magiging panahon natin. Ha? At yung chance na pag-ulan, expected yan maglalaro. Mataas yan, 100%. At bukas naman, mga bandang 80 to 84% chance ng pag-ulan. So, magdala po ng payong anumang oras na kayo ay lalabas. Still lowest temperature expected, 28 to 29 degrees Celsius. And lowest temperature expected, 24 to 25 degrees Celsius. So, pababa na ng pababa yung forecast natin na temperatura. Ramdam na talaga yung pinakaamihan. So, sa short-term weather forecast natin, makikita natin hanggang this coming weekend, magiging ganyan daw ang magiging panahon natin. Yung mga pag-ulan, maglalaro lamang sa 40 to 50%. At sa Sabado, mga 30% daw. So, baka buong weekdays na ito, magiging ganito po, magiging lagay ng panahon natin. So, medyo maganda, at least hindi matinding sikat ng araw. Pero may mga partially cloudy at may mga partially rainflow ang magaganap. So, magdala po ng payong mga folks, ha? At sa kasalukuyan, meron tayong thunderstorm watch as of 10 o'clock AM, ha? Ingat po at magdala ng payong dyan sa may bandang Negros Occidental. So, dyan sa may bandang Visayas region ito. Iloilo, Guimaras, Antique, Capiz, Aklan, hanggang Leyte na po yan. So, mapa-north man yan o southern Leyte. Biliran, Eastern Samar, yan. So, halos buong west portion sa Visayas hanggang Eastern Visayas. So, talakay natin yan maya-maya. So, diretso agad tayo sa tingin gamit na satellite engineering mula sa extreme Northern Luzon. Magiging mostly cloudy pa rin tayo dyan at asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, ha. Medyo moderate muna ang umiira sa may bandang kanlurang bahagi pa rin ng Northern Luzon mula Ilocos Norte, Ilocos Sur, Benguet hanggang Pangasinan. Isolated lang din ang iiral, bunsod pa rin ng tuloy-tuloy na frontal system o shear line na nagsasalubong dito. So, yung mga mas madalas na ulan dito sa may bandang eastern portions ng Northern Luzon, mula sa bahagi nga po ng Cagayan, yan, mula Tuguegarao, Ilagan, lalo na sa may bandang Isabela, nakakaranas ng ilang moderate showers, na ito moderate showers, at pababa na yan ng bandang Quirino, kasama na ang Aurora region, moderate to heavy rain showers ang umiiral ngayon dyan sa may bandang Aurora region, pababa na yan ng bandang, dyan sa may bandang Nakar, yan, sa may bandang Real, Baler, yan, General Nakar, hanggang dyan sa may bandang Paete, diretso na yan sa bandang sakop ng bandang Laguna, hanggang Lukban. So, magdala po ng pananggalang at ingat po kung sakaling magkaroon ng mga biglaang flash floods. Malakas din ang mga pag-ulan. Moderate to heavy rain showers ang umiira sa Polillo Islands. Ingat po sa mga pagbaha. Hanggang dyan na yan. Extension ng mga bandang Camarines Norte sa may bandang Bicol region. At mula naman sa bahagi ng Kalinga, Fountain Province at Ifugao, magiging katamtaman na lagay ng panahon ninyo dyan. So, expected mga ilang light drizzle to some moderate rain showers po ang iiral dahil pa rin sa extended ng frontal system o yung shear line na laging binabanggit natin, lalo na kay Pag-asa. Wala naman Central Luzon, mula Tarlac, kasama na ang ilang areas ng San Jose at Nueva Ecija. Medyo mas magiging maulan ang part ng San Jose, Nueva Ecija, Cabanatuan hanggang Kapantuyan. Halos dito na sa may bandang Aurora region. Sakop po. So, mga ilang light to moderate showers pong iiral and some heavy rains just in case lumawak po yung coverage na ito ng trough ng frontal system o shear line.
At wala naman sa bahagi ng Zambales, Olonga po, magiging very gloomy pa rin tayo kasama na ang Pampanga Region, Bulacan at Metro Manila na rin. At magiging mas makulimlim po ang halos maghapon pa rin natin. Yan, kasama na ang buong bahagi ng Cavite, Mapadams, Dasmariñas man yan. At pababa na yan ang bandang Calamba, Laguna, kasama na ang bahagi po ng Batangas. So, almost in the rest ng Calabarzon area, magiging very gloomy po tayo at asahan ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers lalo na sa papunta na sa may bandang silangang bahagi ng parte nito, sakop ng Quezon Province po. So, anytime mag-uulan po tayo at dahil po dyan, ay magdala po kayo ng pananggalang. Very important magdala ng payo ngayon, lalo na madalas nagmomoling o namamasyal yung ating mga kababayan. Wala naman sa bahagi ng Bicol Region, wala Camarines Norte. Well, ganun pa rin, kagaya kahapon. Hanggang Camarines Sur na po yan, kasabay na ang buong Iriga, Legazpi man yan, Albay, hanggang Sorsogon, magkakaroon pa rin kayo mga ilang kalat-kalat na mga ilang light drizzle rains to moderate rain showers at some moderate and some heavy rain showers naman ang iiral sa bahagi ng Catanduanes. So, ingat po sa potensyal na pagbaha o flash floods, kabilang na ang bandang Karamuan, sako pa rin ng bandang Camarines Sur. So, yun po ang magiging lagay natin pa rin sa bandang Bicol Region, almost stationary kahapon, at ganun din sa bahagi nga po ng Mimaropa, ay may mga ilang moderate to heavy rain, mostly light to moderate showers ang bandang Oriental Mindoro, at mga light drizzle rains naman sa may bandang Occidental Mindoro. Patawid naman ng bandang Coron, Palawan, hanggang dito na, the rest ng Palawan, mula El Nido hanggang Puerto Princesa, kalat-kalat po magiging pag-ulan ninyo, mga ilang light to moderate and clusterized heavy rain showers, lalo na dyan sa area ninyo sa may bandang El Nido at Puerto Princesa po. So, mga moderate and some heavy rain showers, biglang bugso po ng biglang malakas na pag-ulan at medyo hihina. So, ingat pa rin po sa mga pagbaha dahil yung ilang bahagi niya sa may bandang Mimaropa, binabaha na raw po ang ilang bahagi niyan, especially sa may bandang Oriental Mindoro. At wala naman sa ibang bahagi ng bandang South Luzon, ay uulanin pa rin kayo sa may bahagi ng Marinduque, Romblon, pababa na yan ng Masbate, at dito sa bahagi nga po ng northern part ng Visayas. Mula sa bahagi ng Panay Island ay uulanin pa rin kayo sa bahagi ng Aklan hanggang Capiz, mga ilang light to moderate showers, ganun din sa may bandang Masbate, at sa mga pulupulutong natin ng mga isla ng Burias Island at dyan sa may bandang Ticao Island, mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan ha. So magdala ng payong at ingat sa potential bigla ang flash floods. And the rest ng Panay Island, dyan sa may bandang Katimugan, mula bandang Dumalag, pababa na yan ng bandang Iloilo at Guimaras, ang very gloomy po ang magiging panahon ninyo dyan. Pero at least yan, medyo mas maaraw na ng konti. Dyan sa bandang pababa na yan ng bandang Iloilo at Guimaras. And the rest ng Negros Region, asahan din ang mga pagkulog at pagkidlat, lalo na sa hapon, despite na medyo moderate po ang lagay ng panahon ninyo, extending na yan ang buong Cebu, Bohol, hanggang dito sa may bandang Leyte. Mga very gloomy pa rin kayo, pero medyo mas moderate na ang inyong panahon dyan, kabilang na ang Samar Region sa may bandang Eastern Visayas. Anytime magkakaroon pa rin kayo ng mga isolated rain showers, dahil sa malawak ang saturation ng Easterlies, magkakaroon pa rin ng saturation of water vapor anytime, lalo na sa hapon o sa gabi. So, expected pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan pagsapit yan ng hapon o ng gabi. So, most of gloomy rin tayo dyan, anytime, mga mostly cloudy, at minsan ng medyo sumisilip-silip ang haring araw. So, yun lang ang medyo kagandahan. And the rest naman ng Mindanao, mula sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, mula Zamboanga del Norte, ay magiging gloomy rin tayo dyan at mga ilang kalat-kalat na mga ilang light drizzle rains. Nakataas din ang forecast sa mga pagkulat at pagkidlat daw sa may bandang Zamboanga del Sur hanggang sa may bandang Zamboanga Sibugay. So, especially sa hapon, magdala na lamang po kayo ng pananggalang sa ulan. Bagamat katamtaman ang lagay ng panahon ngayon sa buong Zamboanga City hanggang Basilan at Tulusulu, anytime magkaroon pa rin kayo ng mga localized thunderstorms. Mula Misamis Occidental hanggang Lanao del Norte and the rest ng Northern Mindanao, magiging katamtaman din po at medyo mas paalinsangan na magiging panahon ninyo dyan. So kung sisilipin natin in dark mode, halos walang magkaanong kaulapan, medyo manipis lamang. So mga partially cloudy to mostly cloudy ang most of iiral sa bahagi ng Northern Mindanao, extended na yan ang bandang Surigao Region. At mula naman sa bahagi ng Lanao del Sur, pababa na yan ang the rest ng Sorsogon area, ay katamtaman at magiging maaraw naman ang inyong panahon dyan.
So most of humid ang iiral naman, kasama na ang Davao Region and the rest ng bandang Agusan del Sur at Agusan del Norte. Magiging mostly maaraw ang area ninyo ngayong maghapon, pero asahan ng mga bigla ang kalat-kalat and isolated rain showers and localized thunderstorms. Since hindi pa naman kayo naaabutan ng trap dito sa may bandang silangan ng Mindanao, pero nitong within 24 hours, unti-unti na naman kayo makakaranas ng mga ilang light drizzle to some moderate and heavy rain showers. So be prepared na lamang. Mga hapon po yan o gabi na mas mararamdaman pa rin. Sa ngayon, maaraw at medyo maalinsangan. Umiiral sa the rest ng bahagi ng Mindanao. Especially na nga po ng Agusan del Sur hanggang Davao de Oro na yan, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Occidental. So be prepared na lang, lalo na sa hapon o sa gabi. So generally, mas maulan ang magiging bahagi o bahagi ng Southern Luzon hanggang Northern Luzon na po. Damay po ang Metro Manila. Hindi kagaya sa bandang Visayas at Mindanao na medyo mas katamtaman ang magiging panahon. Pangilan-ngilan lamang na magiging ulan, especially sa hapon o sa gabi. Magkakaroon ba tayo ng bagong monitoring ng low pressure area? Well, sa ngayon na natiling wala po. Negative pa rin po tayo sa anumang possible na may mabubuong sama ng panahon. Sa ating climatological natin, in latest, halos mababa o halos 5 to 10% na lamang na may mabuo daw sa buong half quarter ng December according dito sa ating climatological cyclone forecast prediction. Halos wala na. Oh. So, ibig sabihin, napakababa ang tsansa na may mabubuong bagyo ngayong December 2024. So, base sa ating tropical cyclone probability anomaly, ay ganun din, ay wala tayong namamataan masyado na anumang tropical wave na namamataan. So kapag may nababasa kayo, napapanood kay Pag-asa na binabanggit nila na ito ngayong linggo wala tayong mabubuong bagyo. Well, asahan na natin, sinasabi na yan. Malamang kahapon pa, binanggit na nila yan. Dahil na rin, base na rin sa pinaka-actual natin na anomaly, gumagamit din sila niyan. Kaya malamang, asahan, sasabihin din nila yan. Which is, sablay po yung unang forecast nila noong last week ng November, which is pinabulaan na natin na magkakaroon ng forecast na at least 20% na may mabubuo. Wala pong nangyari. So, na-void o totally void na po yung forecast ni Pag-asa noong last week ng November, which is nangyari naman talaga mga folks. Wala naman sa ating global spectral model ay wala rin tayo namamataan. Malakas po ang daloy ng ating easterly trade wind. Ayan. Kitang-kita naman po, malakas yung daloy ng easterly trade wind. Oh. Wala, malakas. Malakas po yung hangin. So, may mga most of gale force winds na mararamdaman natin sa silangang bahagi ng bansa. Kasabay na rin ang umiiral pa rin na northeast monsoon. Ayan, malakas. So, yung shear line na pumapagitan dito sa may bandang Central Luzon o Metro Manila hanggang Southern Luzon. Iiral pa rin yan hanggang ditong linggong ito. So, tuloy-tuloy pa rin po. At wala naman tayo namamataan na anumang tropical wave. Kasi na rin sa ating sea level pressure, ganun din. Wala rin tayo namamataan na anumang low pressure o pagbaba ng atmospheric pressure along dito sa may bandang intertropical convergence zone line dyan sa may bandang Pasipiko. Mula southeast ng Guam, wala pa naman so far. So, wala tayong magiging komento, wala naman sa ating convergences o wind shears, ay wala naman tayong namamataan din. Very insignificant o very unfavorable yung development. Meron, pero napakalayo na to, halos mid-Pacific na ito. At masyadong buhaghag, napakalayo naman ito masyado. So, walang anomaly, very negative po at napakalikot ng galaw ng ating hangin, lalo na sa Eastern Pacific. Yung easterly trade wind masyadong malakas. At dahil sa patuloy pa rin na medyo warmer ang sea surface temperature dyan, ay asahan natin na tuloy-tuloy ang mga surface trap na lumalapit sa may bandang Pilipinas na magbubunsod pa rin ng mga malalakasang mga pag-ulan po sa mga susunod po na mga araw yan. Or most of this week, ganyan po ang mararanasan natin. So, wala tayo talagang anumang tropical wave. Siyempre, mataas ang favorable din sa bandang Northern Luzon dahil nga po dyan nabubuo, nagsasalubungan po yung ating mainit at malamig na hangin. Bunsod ng northeast monsoon at easterlies, bumababa po yung atmospheric pressure dyan. Pero walang Coriolis. Wala pong nagaganap na Coriolis. Kaya wala pong circulation. Tayong namamataan. So, sa mga computer models naman na may mga iba't ibang weather agencies, ay puro trough lamang din ang nakikita natin dito. Probably intertropical convergence sa mga susunod na araw. So, be ready pa rin sa katimugang bahagi ng bansa anytime. Ulanin pa rin tayo ng mga moderate and heavy rain showers kapag umiral na naman ng ITCC. Sa ngayon, wala po tayong ITCC. Medyo nag-scatter out dahil sa sobrang baba na ng temperatura. So,
magre-recoil na lamang yan. Magre-recoil yan kapag tumataas na naman yung sea surface temperature dito sa area neto ng Mindanao. Kapag tumataas na naman yan, mabubuo na naman ang ITCC. So, cycle per cycle na lamang yung magaganap. Noong mga nakaraang araw kasi tuloy-tuloy po yung pagbaba ng temperatura dahil nga po sa tuloy-tuloy na ITCC. So, lumalamig siya kaya nag-scattered out. So, sa ECMWF, ganun din ay hanging amihan pa rin ang umiiral at yung shear line, kitang-kita pa rin. Naglalaro pa rin sa Northern Luzon, bumababa sa Southern Luzon, all pabalik-balik lang yung daloy ng shear line dahil nagtutulakan yung northeast monsoon dito. Siyempre, nagtutulakan yan yung northeast monsoon at yung easterlies. Yan. Yung dalawang yan. Nagtutulakan yan. Siyempre, itong shear line tataas. Minsan tataas yan, minsan bababa. Depende sa lakas ng dalawang systems na ito. So, alin yung mas malakas, aangat yung shear line, and then kung mas malakas naman yung daloy ng northeast monsoon, pababa naman yung shear line. So, tulakan lang ang mangyayari. Galaw ng galaw yung shear line dito sa pagitan ng Northern at Southern Luzon. So, ganun po. At yung ulan naman, maggagalaw din. Maglalaro din sa Northern at Southern Luzon din ang galaw na magiging pag-ulan natin. So, ganun po mangyayari natin itong linggong ito at hanggang sa susunod pa kapag katuloy-tuloy. Pero yung pamumuo ng sama na panahon so far, very negative pa rin po mga folks. Kay NABGEM, walang latest update. Pero yung ibang frame niya, kitang-kita naman na halos walang significant development. So halos wala po. Wala tayong asahan na bagyo na mabubuo itong whole week na ito ng unang linggo ng December. Very negative po mga folks. So may mga nagtatanong kasi, nagpa-follow up na po sa inyong lingkod kung meron ba tayong mabubuo this whole month, itong huling month ng 2024. Well, papahype pa yun, magpapahapyaw ako, ipopost ko rin po sa ating Facebook page dahil hindi ko pa naaayos yung graphing at yung report, pero dito sa ating YouTube channel ay babanggitin na natin at mula rito ay halos stationary lang din na magiging forecast na may mabubuong bagyo. At kung papansin niyo, mababa na yung mga trajectory ng bagyo, ayan mababa na. Most of Visayas na ang trajectory nito. Yan. Most of Visayas at Mindanao po ang magiging trajectory nito. Mga 1 hanggang 2 bagyo po ang manatiling may mabubuo, posibleng may mabubuong bagyo. So, sa mga nakaraang taon, ganun at ganun din madalasan lumalabas. 1 o 2 bagyo ang posibleng mabuo. Isa rito sa may bandang Visayas region or bandang Southern Luzon. Alanganin, Southeastern Luzon o bandang Eastern Visayas. Yung tumbok ng bagyo. At ikalawa naman, bandang Mindanao naman. Kung hindi dito sa may bandang Surigao or dito sa may bandang Eastern Mindanao po, dadaloy. Yung isa. So, 1 hanggang 2 bagyo pa rin ang magiging posibleng may mabuo o tumama sa areas na ito ng Eastern Visayas or ng bandang Mindanao. So, mababa. Napakaliit na porsyento na lamang sa may bandang extreme Northern Luzon. So, case to case na lamang kung medyo merong isang bagyo na biglang mag-traverse ng extreme Northern Luzon, So, ibig sabihin, case to case na lamang o maliit na tsansa yan. So, hindi pa rin natin inaalis na kung meron bang lalapit pa rin o tatama ng extreme Northern Luzon. Yes, meron pa rin. Kaya lang, mas maliit na porsyento na lamang. Ang mas mataas na porsyento na maaring tamaan, ang bahagi nga po ng bandang Southeastern Luzon o bandang Bicol region or Eastern Visayas or Mindanao East. Yan. Yan ang mostly nadadaanan na ng bagyo dahil nga po yung ating atmospheric pressure, yung ating ridge of high pressure area, halos nandito na yan sa may bandang Southern Luzon. Yan, yung high pressure area, yung pamumuo ng high pressure area dahil nga po sa ating amihan. Banda na dyan yan. So, medyo safe na itong parte ng Northern Luzon o extreme Northern Luzon. Medyo safe na po yan. Pataas na po yung high pressure area sa area na yan. So, dito ang medyo alanganin dahil yung ridge ay nasa pinaka-boundary dito sa parte na yan. At dito, yan, medyo mas mabababa ang atmospheric pressure. So, yung may mabubuong bagyo, typically, dyan ang magiging tumbok ng bagyo. Yan. Mas mababa na yung magiging kilos ng bagyo. So at least may malinaw tayong paliwanag just in case po Again, 1 hanggang 2 bagyo lang po ang mabubuo na ngayong month of December 2024. Typically, alanganin din sa may bandang pagitan Southeast Luzon or Eastern Visayas or bandang Surigao region or Eastern Mindanao area, yung isa. So yan ang mga possible na maaaring tamaan ng bagyo for the month of December 2024.
So, sa ulat ng Dol, so far, wala naman tayo na-detect sa aking seismometer sa Caloocan na medyo malakas-lakas na mga pagyanig. So, medyo kalmado naman siya. Pero sa short period mula sa Data PDP Box, ayan, refresh na po yung kanilang data at nag-update na rin sa aking website. Ayan, for the month of December na siya. So, okay. Binabati ko ang ating mga personnel sa PBox at sineperate na nila yung month of November sa December. So, mula kaninang madaling araw ay mukhang meron tayong dalawang magnitude 4.0 na itala. Una-una, dito sa may bandang southeast ng Balot Island. So, medyo malayo-layo naman ito, bandang Indonesian Peninsula. Pangalawa, sa may bandang northeast ng Burgos, Surigao del Norte, may magnitude 4.3. At malamang nakaramdam sila ng intensity 1. Diyan sa bahagi ng Santa Monica, ng Siargao Island, o halos area ng Siargao Island. So, at least mga intensity 1 ang naramdaman ng mga taga-Siargao. So, konting kadyot lamang ang naramdaman nila. So, wala naman dapat tayong paalalahanin, pero maging listo pa rin po tayo anytime. May lalim na 17 km po ang lalim nito sa may bandang Burgos or Siargao Island. Diyan sa may bandang Surigao del Norte. Surigao del Norte, tama. Surigao del Norte. So, may mga ilang aftershocks po dyan na nagaganap. So, medyo alisto kahit na nasa 4.3 po yung magnitude niya. May mga aftershocks po na sumusunod-sunod sa kanya. So, sa mga taga-Siargao Islands, medyo alisto po tayo dahil yung pinaka-fault line, kung alalahanin ninyo, nandyan po, malapit sa inyo yung malawakang at malalim na fault line ng subduction truss. Yan, malakas yan. So, kaya madalas nililindol po ang silangang bahagi nga po ng Surigao, especially ng Surigao del Sur area. Mas marami kadalasan ang niyayanig dyan. So, medyo alisto pa rin tayo kahit na hindi gaano maramdam yung lakas kanina. Oras nito, kaninang 5:42 AM po ito naganap. At mula naman sa pinaka-historical earthquakes natin, since nag-refresh na po yung pinaka-data, so separated na po yung total earthquakes ng month of November and December 2024. Mabibilang na natin yung total earthquakes natin. Mula sa ating totality o total earthquakes, mula January hanggang December, ang kasalukuyang nagre-report tayo. Pero tayong total of 12,363 earthquakes na po. Mula January to December na po yan. Hanggang December 2. Mula January to December 2, 2024 na po yan. Nasa total of 12,363, 11,717 dito is magnitude 2.0 pataas. 584 sa magnitude 4.0 pataas. 54 sa magnitude 5.0 pataas, 6 sa magnitude 6.0 pataas, at 2 magnitude 7.0 pataas. Again, ito ay between magnitude 2.0 pataas. Hindi ko po sinasama ang magnitude 1 dahil considering man-made na yon at napakahinang pagyanig na po yun. Ang binibilang na lang po natin dito yung talagang fault line o yung tectonic earthquakes, para siguradong nabibilang natin. So, ganyan po ang total bilang. Kasi kung isasama po natin yung bilang ng magnitude 1.0 pataas, malamang nasa around 15,000 na yun to 16,000 ang estimated po niyan. Dahil mas marami po kasi ang mga pagyanig pagka magnitude 1.0 pataas. Kasi konting pitik lang, magnitude 1 na kaagad. So, malamang nasa around 15 to 16,000 yan kung isasama natin yung magnitude 1. But since ikinukonsider ko na very minor or mild o man-made na lamang yung halos na mga pagyanig na ganun, hindi natin isinasama sa total annual earthquakes natin. So, yun po yung total earthquakes natin at yung total earthquakes naman natin for the month of December 2024. Ayan. Nag-refresh na po siya at nasa total of 46 earthquakes po tayo ngayong month of December. So, 2 araw pa lang naman tayo. So, asahan natin medyo konti pa. 46 dito is total earthquakes. 42 dito is magnitude 2.0 at 4 ang ating magnitude 4.0 pataas. So, yun pa lamang yung pinaka-total earthquakes natin hanggang ngayong araw. So, 2 araw pa lang naman. So, asahan natin medyo konti pa lamang yung total earthquakes natin. At narito na po ang ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, December 2, 2024.
na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, December 2, 2024. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama sa ating report ngayong umaga. Well, stationary lamang o halos walang pinagbago yung ating weather system. Wala pang mga nakaraang linggo. So, okay lamang yun. At visit lamang sa ating website para sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa mismong galaw ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang umaga po sa ating lahat.